Naalala nyo ba yung bahay sa Cavite na parang nilindol na wala namang lindol? Or yung project na natapos na pero may nakitang mga cracks after 1 month? Huwag nating tularan yan, guys. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga dapat i-check bago kayo magbuhos ng concrete para walang back job, para walang sira, at syempre, ang sisihan. Ngayon, kung gusto mong maging matibay ang project mo at maiwasan na sabihan ka na kontraktor ng siraulo, tapusin mo tong video na to. Una is formwork. Dapat ang formwork mo ay matibay, hindi matibag. Ang formwork o hulmahan ng concrete ay parang katawan natin yan. Kung payat, pag bumangga ka, giba ka. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 3 major checklist para i-check ang formwork sa construction. Una, dapat matibay at stable. Hindi pwede yung parang nasagi mo lang ng konti, babagsak na lahat yung kahoy. Hindi pwedeng ganon. Pangalawa, walang tagas. Kung may tagas, magiging manipis ang concrete at ang strength niya ay maapektuhan, babagsak ang compressive strength. Pangatlo, tamang alignment para hindi ka magkaroon ng pader na mukhang lasing. May isang contractor sa Bataan, tinipid niya yung formwork supports. Hulaan nyo kung anong nangyari. Nag-collapse yung formwork habang nagbubuhos. Buti na lang walang nasaktan. Pero, ang masaklap dyan, na-delay sila ng trabaho ng 1 month at napahiya sila sa kliyente. Base sa ACI 347-04, ang formwork dapat kaya niyang buhatin ang 1.5 times doon sa expected load na ilalagay mo. Hindi ito panahon ng hulaan. Kaya siguraduhin mong tama ang supports. Yeah, you're right. It's getting tougher. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay bakal. Dapat yung bakal mo hindi babakla-bakla. Mga boss, ang concrete ay parang dinuguan. Kulang ang lasa kung walang laman. Ang konkreto ay parang pinikpikan. Kulang ang lasa kung walang itag. Sa kaso natin, ang itag, yun ang bakal. Pag kulang ang bakal mo, basag agad yung structure. Balik tayo sa checklist natin. Una, huwag kang mag-shortcut. Sundin ang bar bending schedule sa plano. Pangalawa, lap length or dugtungan. Hindi ito dapat basta dikit-dikit lang na parang nilagyan mo ng suman. Ayon sa ACI 318-14, ang lap length ng bakal ay 40 to 60 times the diameter of the rebar. For example, kung may dalawang bakal kang 20 mm at kailangan mo silang pagdugtungin, ang gagawin mo dyan ay i-multiply mo sa 40. So 40 times 20 is equals to 800. Yun ngayon ang magiging lap length or ang dugtungan ng bakal mo na 20 mm. Sa high-rise project, napaka-importante niyan. Kasi kung nag-umpisang nag-crack yung structure, sino ngayon ang may kasalanan? Doon na ngayon mag-uumpisang magsisihan yung mga engineers. Tip lang guys, never ever kang magtipid ng bakal. Sundin mo ang bar bending schedule. Kasi kung kunwari nag-fail or nag-crack yung structure mo, mas mahal pa yung repair kaysa tinipid mong bakal. Pangatlong item na kailangan nating i-check. Kailangan nating i-check yung mga embedded items. Ito ay para hindi ka na mag-jackhammer after concrete casting. Huwag kang maging kampante. Never ever kang magiging kampante dapat sa construction. I-check mo lahat ng embedments, lahat ng embedment for electrical, plumbing, lahat-lahat na bago ka magbuhos ng concrete. Kasi kung hindi, jackhammer ang katapat mo. Ito naman ang mga checklist for the embedment. Una, nakalagay na ba lahat ng pipes for the embedments? I-check mo yung plano. Hanapin mo kung nasan ang mga pipes, conduits, kasi mahihirapan ka after na nakas na yung concrete. Pangalawa, naka-level na ba at nasa position na lahat ng anchor bolts? Napaka-importante ng mga anchor bolts na yan. Lagi ang nagagamit for the MEP system, yung mga construction methodologies natin. Kunwari, maglalagay kayo ng loading platform doon sa second floor, kailangan nyo mag-embed ng anchor bolt para ma-support natin yung loading deck. At pangatlo, kailangan nating i-check lahat ng expansion joints, yung mga water bars na kailangang i-embed. Kung ikakat nyo yung buhos, kunwari sa slab, or kung ikakat nyo yung buhos for the water tanks. Sa Pasig noong 2020, may isang crew na nakalimutan maglagay ng conduit sa isang beam. Paano nalaman? Pagkatapos ng buhos, nag-check sila. Yan ang tinatawag na post-concrete inspection. Ngayon, anong ginawa nila? Hulaan nyo, pinutas nila yung beam. Alam nyo guys, kung magbubutas kayo ng beam, there is a very high risk na matamaan nyo yung main bars. Except mag-rebar scanning kayo. Pero hindi naman madalas yan ginagamit sa site. Ngayon, kung natamaan nyo yung main bars ng beam, the structural integrity of the beam
is compromised. Professional tip lang para sa inyo. It is always more expensive to do repair kaysa sa tamang installation. Kaya wag kang pasisiguro. Kailangan before concrete casting, i-check mo lahat ng dapat i-check. Pang-apat, concrete mix and slump test. Tama ang halo, matibay ang structure. Ready na ba ang lahat? Okay, this is the moment of truth, guys. Ang concrete mix mo, kahit perfect ang formwork mo at yung bakal mo, pagpalpak yung konkreto, disaster pa rin yan. Ano nga bang dapat i-check for the slump test? Una, dapat pasok siya sa design and specification. Pangalawa, tamang water and cement ratio. Huwag na huwag kang magdadagdag ng tubig. Kung kunwari yung concrete mix you from the batching plant na nag-orderan nyo ng concrete ay dumating sa site. Tapos nung chinek nyo yung slump, nag-fail siya. Ang maiging gawin dyan, pabalikin nyo na lang yung truck doon sa batching plant kasi reject na yung concrete. Kasi baka pag dagdag ka ng dagdag ng tubig dyan, lumambot yan na parang lugaw. Ang pangatlong kailangan nating i-check, concrete temperature. Os talaga, engineer, chine-check yan. Baka naman next na sabihin mo, kailangan nating tikman. Kailangan nating i-check yung concrete temperature at dapat ito ay below 32 degrees Celsius para maiwasan natin yung early cracking of concrete pagkatapos ng buhos. May isang contractor dati sa Cebu na nagbuhos ng concrete na sobrang basa. Yung concrete slump niya ay umabot ng 180 mm. Akala niya okay kasi mabilis yung buhos. Bumagsak yung cylinder sample nila. 3 cylinders, bagsak. Ayun, nireject ng client, pinatibag yung structure. Nag-rework sila. Pro tips lang mga kaibigan, ang concrete mix ay science, hindi yan eksperimento. Kung gusto mo ng halo-halo, dun ka na lang sa kanto. Bumili ka, tag 15. At ang panglima sa listahan natin, final safety checking. Ito yung tinatawag nilang last chance inspection bago magkamali. Mga boss, huwag tayong magmadali. Bago ma-approve yung concrete casting natin, i-recheck natin lahat-lahat. Ito ay para sigurado at walang sablay. Kailangan smooth. Parang sahod pag binibigay kay misis. Smooth na smooth. Una, kailangan siguraduhin natin na approve ng napakayayabang na QA/QC team ng client side ang trabaho natin. Problema sa site yung mga yan. Pangalawa, kailangan nating triple check yung health, safety, and environment. Siguraduhin natin na yung mga workers natin ay may complete safety gears. Dapat walang disgrasya. Sa company namin, ang ginagawa namin, before kami magbuhos, ino-orient yan ng safety manager namin, yung mga workers. May toolbox meeting sila before concrete casting para sigurado seamless, smooth yung buhos na parang sahod. Pangatlo, always check your equipments. Mag-umpisa tayo sa vibrators. Ang vibrators ay kailangan for the casting of concrete. Kailangan natin mag-reserve ng isa pa para pag kunwari may nasira, edi may gagamitin pa rin during the concrete casting. Pangalawa, kailangan nating i-check kung may sapat na ilaw ba sa site. Hindi pwede yung magbubuhos ka tapos hindi mo siya nakikita. Dapat maliwanag na maliwanag sa site kung nagbubuhos kayo ng concrete. Pangatlo, paano pag nawalan kayo ng kuryente? Dapat sa site may reserve kayo na genset kasi hindi natin maiwasan minsan na sa site pag concrete casting nawawalan ng kuryente. This is also a contingency plan sa mga bagay na hindi inaasahan kagaya ng pagkawala nga ng kuryente. Another pro tip, kung hindi na-approvean yung concrete casting ninyo, huwag nyong ipilit kasi mas mabuti nang maghintay kaysa mag-rework. Mga boss, walang shortcut sa quality construction. Hanggat maaari, iwasan natin ang back job, extra gastos, at ang pinakamatindi, national embarrassment kasi baka wala ka ng makuhang kliyente. So ayun lang guys, salamat sa pakikinig at kung may natutunan man kayo, press like and subscribe and I encourage you to comment kung may gusto kayong malaman for construction at sasagutin natin yan. Bye guys!